Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11. Kahimanawari mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan, ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitiisan, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibugong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain, sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo, sapagkat inaakala kong sa anuman ay hindi ako huli sa lubhang mga dakilang apostol. Datapwat bagaman ako ay magaspang sa pananalita, gayon may hindi ako sa kaalaman. Hindi, kundi sa lahat ng paraan ay ipinahayag namin ito sa inyo. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili, upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Aking sinamsama ng ibang mga iglesia sa pagtanggap ko ng upa sa kanila upang ipangasiwa ko sa inyo. At pagka ako'y kaharap ninyo at ako'y nagkukulang ng ikabubuhay, ako'y hindi naging pasan sa kanino man, sapagkat mga kapatid, nang sila'y manggaling sa Macedonia, ay tumakip ng aming pangangailangan. At sa lahat ng mga bagay ay pinag-ingatan kong huwag maging pasanin ninyo. At mag-iingat nga ako kung paanong nasa akin ang katotohanan ni Kristo. Sino man ay hindi makapipigil sa akin sa pagmamapuling ito sa mga dako ng Akaya. Bakit? Sapagkat hindi ko baga kayo iniibig, nalalaman ng Diyos. Datapwat ang aking ginagawa ay siya kong gagawin upang maputol ko ang kadahilanan sa mga nagnanasa ng kadahilanan, upang sa anumang ipinagmamapuri nila ay mga sumpungan sila na gaya namin. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi ka takataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Muling sinasabi ko, huwag isipin ang sino man na ako'y mangmang. Ngunit kung gayon may tanggapin ninyo akong gaya ng isang mangmang, upang ako naman ay makapagmapuri ng kaunti. Ang ipinangungusap ko ay hindi ko ipinangungusap ayon sa Panginoon, kundi gaya ng sa kamangmangan, sa pagkakatiwanan ito sa pagmamapuri. Yamang maraming nagmamapuri ayon sa laman, ako na may magmamapuri, sapagkat pinagtitiisan ninyo na may kasayahan ang mga mangmang, palibhasa'y marurunong kayo. Sapagkat inyong pinagtitiisan ang sino man, kung kayo'y inaalipin, kung kayo'y sinasakmal, kung kayo'y binibihag, kung siya'y nagpapalalo, kung kayo'y sinasampal sa mukha. Sinasalita ko ang tungkol sa kapulaan, na wari ay naging mahina kami. Ngunit kung ang sino man ay matapang sa anuman, nangungusap ako sa kamangmangan. Ako'y matapang din naman. Sila bagay mga Ebreo, ako man. Sila bagay mga Israelita, ako man. Sila bagay binhi ni Abraham, ako man. Sila bagay mga ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na waring nasisira ang pain. Lalo pa ako.
Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malinit. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tig-40 palo, kulang ng isa. Makaitlong ako'y ginampas ng mga panghampas. Minsan ako'y binato. Makaitlong ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas. Sa mga kapanganiban, sa mga ilog, sa mga kapanganiban, sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hentil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at kahumaran. Bukod sa mga bagay na iyon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw, ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang napapatisod at ako'y di nagdaramdam? Kung kinakailangan ako'y magmapuri, ako'y magmamapuri sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. Ang Diyos at Ama ng Panginoong Jesus, na mapalad magpakailan paman, ang nakakaalam na ako'y hindi nagsisinungaling. Sa Damasco ay pinantayan ng gobernador na sakop ng Haring Aretas ang bayan ng mga taga-Damasco upang ako'y hulihin. At sa isang dungawan ay napahugos ako sa kuta, sa isang balaong at ako'y nakatanan sa kanilang mga kamay.